So, kasi nga po, ang mga tao, maraming belief sa iba't ibang belief ng Diyos. Meron yung tinatawag monotheism, yung singular God. Merong dualism. Merong trinitarian na tinatawag. Pero dito, sa Hebrew language, Hebrew dictionary, yung Elohim, merong plurality. So, hindi pa pinakikita rito ng Diyos yung buong kalooban niya sa pagkikreate niya. Unti-unti, sinasabi ng banal na kasulatan, nagpapahayag ang Diyos, nagsasalita siya noong unang panahon sa magitan ng mga propeta, yung mga sumulat niya, mga sumulat ng Old Testament. Partially, nare-reveal yung pagka-Diyos ng Diyos, saka yung plano niya, yung kalooban niya. Pero hindi pa full. Pagdating doon sa dulo, sabi, in the last days, nagsalita siya sa kanyang buktong na anak, ating Panginoon Jesucristo. Yun ang completeness ng revelation ng God. So, ang God, nagre-reveal siya sa kanyang pagka-Diyos sa magitan ng creation niya, sa magitan ng banal na kasulatan, at sa magitan ng kanyang buktong na anak. So, tingnan natin yung balik mo doon sa ano. Question. Ayan, yung Holy Scripture, yung Bible. Sabi, itong Holy Scripture, sabi doon sa 1:1, nagsalita ang Diyos sa mga propeta. Inire-reveal niya yung pagka-Diyos niya. Kaya yung aklat po ng prophet na sinasalitaan ng Diyos, halimbawa si Propeta Isaiah, sinabi sa akin ng Diyos, ganito, inutusan ako ng Diyos, ganito. Hindi nila sinusulat, pinakikilala nila yung Diyos, no? Hindi nila pwede ipakilala yun. Kundi ang isinusulat nila kung yung sinasabi ng Diyos. Hindi naman sila pwedeng gumawa ng sulat na mag-iimbento sila eh. Kaya lahat ng iniuutos ng Diyos sa kanila, yun ang isinusulat nila. Hindi po tayo lalayo sa aklat ng mga propeta. Magmula chapter 1 hanggang chapter 6 or 7, nandun lahat yung mga salita na sinabi sa akin ni Yahweh, sinabi sa akin na ganito, Jehovah, sinabi sa akin na ganito, puro ganon. So, kaya nga, ang banal na kasuratan, ito, sinasabi na pwedeng gamitin sa pagtama, sa pagsasala. All Scripture are inspired by God, na maaari mo magamit sa pagsasala, sa pagsaway, sa ikatututo sa mga maling aral, upang ang tao ay turuang lubos, sabi. Na itong material universe, isang kapahayagan ng Diyos yan. Kasi unang-una, yung buhay ng taong pinanggalingan natin, galing sa Diyos. Yung buhay niya, yung hininga niya. May espiritu nga sa tao at ang hininga ng makapangyarihang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng unawa. So, yung hiningahan sa butas ng ilog na pinanggalingan natin tao, may pangunawa siyang nanggaling sa Diyos dahil yung hininga niya, yung buhay niya nanggaling sa Diyos. Kaya lang na-eclipse yung pangunawang yun, nasira, sinira nga ni Satanas. Itong material universe, pakibasa natin itong Romans, tapos ibalik mo, ha? Romans 1:18. Pakinggan nyo. Kahit walang Bible, dahil 1:18, tapos yung isa pa, ano pa yung isa? Romans 9:16 yata. Sapagkat ang puot ng Diyos, galit na ang Diyos. Ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Mga taong ginreate niya na nasa lupa. Napupuot na siya. Hindi siya nagagalit, ha? Napupuot. Kanino, bakit siya napupuot? Sa kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Halimbawa, yung nagpapahayag, walang Diyos. Yung Big Bang Theory. Di ba? Sadyang, bigla na nang sumambulat tong mundo.
nagkaroon ng lista, nagkaroon ng buwan. Walang Diyos. Sabi ni nung Psalms 41, sabi niya, sinabi ng mangmang sa kanyang sarili, walang Diyos. Kaya maraming atheist. Atheist ba tawag to? Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, walang Diyos yun. Meaning nothing. Theist. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasama at kalikuan ng mga tao na sinasawata katotohanan ng kalikuan. Paano nila sinatang sawata? Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat ng lalaki ng salibutan. Yung mundo, may lumilika. Hindi naman nakikita yung lumilika. So sabi, ay nakikita maliwanag sapagkat anto sa magitan mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang siya'y walang madayala. Okay. So, ang manggagawa, makakita mo yung gumagawa na halimbawa yung wristwatch. Yung wristwatch, ang iba yung mga gumagawa, merong malaking salamin dito na gano'n. Bakit gumagamit sila ron? Para makita nila yung maliit na tornilyo. Kung minsan, pag natanggal yung isang maliit na tornilyo yun, wala na. Hindi na gagalaw yun. Kasi, siya ang may gawa nun. Hindi po pwedeng yung pyesa ng relo, mga pyesa yan, halimbawa, 3 po yun, pati maliliit na tornilyo. Pati yung maliliit na tornilyo, 30 piraso, ilalagay sa lata, tapos kakalugin niya, tapos magbibigay na ng oras. No? Hindi pwedeng mabuo yung ganong relo. Kung hindi, dahil sa maingat, pagsusuring paggawa ng relowerya, nagagawa niyang buo yan. Kaya, ang tao, sabing gano'n dito, kanya ang puot ng Diyos na hahayag sa mga tao dahil sa kalikuan. Kasi, ang tao, meron siyang kaluluwa at espiritu, meron siyang konsensya sa Romans 9. Babasahin natin. Kasi nagsusumbungan yung konsensya, yung budhi ng tao tungkol sa mga bagay na nakikita niya sa mundo. Halimbawa, wala ng Bible, Pagka nakakita ka ng malaking building, alam mo kung sino ang gumawa nun. Di ba? Minsan hahangaan mo yung mga malalaking tower, yung mga kinreate dito sa lupa, yung mga eroplano. Meron mga bituin. Meron dagat na alon ng alon, ayaw naman umahon doon sa lupa. Siyempre, ang tao magtatanong sa sarili niya, may gumawa nito. Hindi pwede yung Big Bang Theory na itinuturo nung atheist na si Charles Darwin. Sabi niya, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Hindi pinasamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mga nilang puso ay napagdilit. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kalwalhati. Paano hindi mapupuot pa sa Diyos? So, nyo. Pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapak. Tignan nyo. Perfect pagkabigid. Binabasa po natin ng Bible. Ilang beses na natin pinag-aralan yung Genesis na yan. Yung stage of creation. Perfect.
Napakabuti pagdating na doon sa tao, yung ka-anim na araw, napakabuti, sabi ng Diyos. Very perfect. Inutusan siya, pamahalaan niyang mga hayop eh. Rule. Rule the earth. Pamahalaan ng mga hayop. Ang nangyari, baliktad. Yung hayop na namahala sa tao. Siya na yung tinuruan ng hayop. Hindi lang makapagsalita yung hayop. Sambahin mo ko. O, di ba may mga sumasamba? Sa baka, sa mga hayop. Kanya, ginagawa nila Diyos. Kanya marami ang Diyos. Tan 20 na ang years natin ngayon. Magmula doon sa Eden, sa creation, hanggang sa pagkagunaw sa buong mundo, sumusubaybay po ang Diyos. Nagro-rule pa po ang God, kanya nakikita natin na totoo, may labanan ng sama at buti. Pero, nandiyan ang Diyos. Alam niya yung nangyayari sa kanyang creation. So, ibalik mo doon sa ano, meron pa doon sa Romans 9 niya tayo. 2. Ayan, 2:40. Sinan nyo? Kanya nga yung mga tao binigyan ng utusan ni Moses, ng Diyos, sa magitan ni Moses, pa yung mga walang kautusan. Kahit walang kautusan, sabi doon sa ano, sapagkat kung ang mga Hintil na walang kautusan sa tutubo, nagsisigaw ng mabagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan, siya nakautusan sa kanya sarili. Kasi tao, alam niya yung masama at mabuti. Lumahulog sa kasalanan. Meron Diyos. Sa panahon natin ngayon, lalo na noong magkaroon na ng Old Testament, magkaroon ng New Testament, lalo na sa panahon natin ngayon, wala na tayong maidadahilan, sabi. Nagtatag na ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatututuhanan ito pa rin ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nang nagsusumbungan o nangagdadayan sa isa't isa. Yung konsensya. Yung konsensya. Di ba, nakita natin yung story ng creation, yung fall of man, di ba? Dati nagpe-fellowship. Maghiliwan Diyos sa kanya, pinagpapala sila ng mag-asawa. Pero nung mahulog na sa kasalanan, wala na yung fellowship. Ano nangyari? Nagtago na. Yung konsensya niya, nagising na. Dahil uusig yung konsensya, mali yung ginawa mo. Sumuhay ka, nakinig ka dyan. So, balik tayo doon sa ano. Ayan, material universe. Yung soul, spirit of man. Ayan, Job 22:8. Jesus Christ, the final revelation of God. Siya na po. Completeness. Wala namang idadahilan ng tao. Nakita natin? Andyan lahat ng mga verses. Siya yung, sabi niya, kasi makikita natin, mamaya na lang natin kung ito, yung susunod dyan. Ayan, sa Bible verses. Hindi ko kinuha lahat. Marami yan, napakarami. Anong pangalan nung church dito, sa gilid dito? Yeshua. Anong pangalan? Yeshua. Oh, Joshua. Yeshua. Joshua? Yeshua. Oh, yun, Yeshua. Yun, nasa Old Testament yun.
Mike Velarde sa Luneta. El Shaddai. Di ba? Yung Jehovah Witnesses. Marami. Maraming pangalan. Sabi sa Psalm 148, praise the name of the Lord. Sabi, praise. Ayan, Elohim, Creator God, Genesis 1:1. Yan sa wikang Hebrew. Ibig sabihin, may plurality. El Roy, Dagago, Sismi. Kanya po binibigyan ng pangalan niyan, sinasabi, dahil pagka may ginawa ang Diyos doon sa taong yun, na mga Bible character, may ginagawa siya, yun ang binibigay ng pangalan. El Shaddai, Lord God Almighty. Jehovah, my Lord God. Exodus, ayan. Meron Jehovah Witness. Jehovah Jireh, my provider. Naalala ko yung jeep, di ba? Nilagay ko yan nung mga bumili kami ng jeep eh. Jehovah Jireh, my great provider. Nasaan na? Jehovah Rope, my healer. Yeah. Jehovah Shammah, He is hope. Jehovah Nisi, my banner. Jehovah Shalom. Oh. Tatandaan mo to? Diyan tayo nagtrabaho. Sa Shalom. Paano nung kumpanyang tinrabahuan namin ni Nanay unang-una, talaga doon kami dinala ng Panginoon. Naghahanap kami ng trabaho. Nag-apply kami, maghiwalay sana kami. Ako, siya taga-salansan ng vegetable doon sa supermarket. Ako naman taga-kaliskis ng isda. Mag-fill kami. Pero lalakad kami, nananalangin kami mabuti. Jadi, napunta kami doon sa isang restaurant. Nag-apply ako. Sabi ko, marunong mo ako ng air conditioning. Sabi nga gano'n, may nakuha akong dyaryo, meron yung, ano ba tawag, yung caregiver. Sabi nung hawak kong gano'n. O yan, mabuti pa yan. Ako, dali yung mapasok niyan. Kahit walang papel, sabi nung nasa restaurant. Hindi ko pinakikinggan yung basta tawag ko yung dyaryo. Nag-apply kami ni nanay, fill up kami. Naiwi ko yung dyaryo. Tapos sabi nung pangki ko, si Beth, sabi niya, malapit lang to dyan. Teka, awagan ko. Tinawagan. Tapos dinala kami kinabukasan doon. In-interview na tayo ni Alice, di ba? Bagsik doon, pero walang papel yun. Kami may papel, kami mababagsik doon sa mga caregiver. Yung kung yun yung mga walang papel, sila yung matatama. Dahil maluwag pa Amerika doon eh. So, nakita ko yung kontratang tinirmahan namin, Shaw Garden. Tapos, naunawaan ko, kalaunan, na yung pala hindi tumatanggap ng hindi Hudyo. Kanya tinatawag na Shalom, peace. Kanya lahat ng bisita, puro Hudyo. Meron ng alaga si nanay eh. Maikli ng gano'n, matanda na eh. Hindi na, malapit na mamatay. Kumbaga sa wikang mundo, parang isang na lang din nakapirma. Oo. Mamatay na. Nakataba ni nanay. Naku, panay ang puri sa kanya nung panay ang regalo. Pati yung na lalaki, tatawagin ako sa kabeta. Please, Rene, take good care of my mother. I'll go sa ganung bayan. Okay. Take this. Tingin ko, $100. Tipin. Tapos, tuwan-tuwa sila. Napaganda ni nanay, naayusan niya. Biglang namatay. Namatay. After ilang weeks, tinawag kami nung amo namin, Rita. Kami. Sabi nga gano'n, may regalong binibigay sa'yo na yung namatay. Binigay siya, magkano binigay siya? $100, no? Mababait sila yung mga Hudyo. Dahil napahaba pa yung buhay. Yun ang ibig sabihin. So, sila naman, yung pamilya ng isang
yung pamilya ng isang matanda doon, yung anak ni Helen, ang asawa kasi ni Helen, rabbi. Ngayon may anak siya nag-aaral na pagka-rabbi. O, lagi kami nagdi-discuss. Dirigaluhan ako ng Bible, ng Hudyo. Jewish language at saka English. Hudyo at saka English. Yun yung nirigalo ko rito. Dito yung simbahan dito. Kasi, umattend ako ng prayer meeting dyan eh. Sabi niya kasi, gusto ko kasi pong mag-aral ng ng tuturo ko rito ng Jewish language. Sabi ko, meron akong libro doon, sige, dadali ko rito. Yan, niregalo ko. Ngayon, pinag-aaralan din nila yung pangalan ng mga Diyos. Ayan, konti lang yung kinuha natin. No? Jehovah Shalom, my peace. Adonai, my master, my Lord. Ito na in the New Testament. In the New Testament, Jesus Christ declared how to call in the name of God. So, kung tinawag ang tao sa kapanahunan ng New Testament, ang tawag sa kanya sa 11:26 ng Acts ng mga Gawa, tingnan natin, yung mga followers ni Jesus Christ. Acts 11:26. Tingnan nyo ha. At dito, tinawag, ito. Kanya di, Acts 11:20, ito. At nang siya'y kanyang nasumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nangagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimula tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. So, ang tawag sa mga followers ni Jesus Christ, Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, marami. Iba-iba ang tawag. Yung pangalan ng reliyon. Ang natatanyag, hindi si Kristo. Ibig sabihin, pag tinawag kang Kristiyano, ang source ng buhay mo, ang source ng pangunawa mo, ang source ng natutunan mo, lahat ng natutunan mo, mula kay Kristo. Kanya Kristiyano ka. Kasi, sinasabi rin doon sa pinag-aralan natin na ang tao kasi, pagka marunong na, dahil na natin sa 1 Corinthians chapter 1, verse, umpisa natin ng 125. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao. Tignan nyo ha, ang kamangmangan ng Diyos. Bakit ano yung kamangmangan ng Diyos? At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Tingnan nyo. Ano ibig sabihin niyan? Kamangmangan kahinaan ng Diyos. May kamangmangan ba ang Diyos? May kahinaan ba ang Diyos? Kasi yun ang pananaw ng mga Hudyo na pinagpapaliwanagan ni Apostol Pablo. Kasi, siyempre, pinagtataon, niridicule nga nila sa Panginoon, ang Panginoon Jesucristo. Mayroon ba Mesayang ganyan? Sinasabi niya, ang ama niya, Diyos. Makmang yung Diyos na yun. Bakit mayroon ganyan Savior, pinanganak sa sabsaban? Pagkatapos, nabitin pa sa krus? Tapos, karpintero? Mahina pa. Ano yung kahinaan? Mahina pa ang itsura ni Jesus Christ kasi nakalarawan na siya. Walang pagkulang ang Bible. Yung itsura ng Panginoon Jesucristo nandyan. Kapati yung kapanganakan niya. Di ba napag-aaralan natin? Kaya pagdating na dito sa mundo, iba-iba na ang interpretation. So, ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid. Ito, tinawag tayo ng Diyos, ha? Si Bekbek, tinawag ng Diyos. Mananahil lang siya, at marunong siya sa Bible. Di ba? Si nanay, kahit na may edad na. Alam niya, naunawaan niya ang Bible. Masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Tinawag tayo ng Panginoon.
na hindi ang maraming marurunong. Wala namang marunong sa atin eh. Ang marunong lang dito, yun eh, yung nakagraduate eh, di ba? Oh. Ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan. Oh. Hindi naman makapangyarihan eh. Si Ruel, hindi na mayor ng Malabon, di ba? Hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Ganyan. Kundi, pinili ng Diyos ang mga bagay na kamang mga nangalbutan. Kasi, ang gusto kasi ng Diyos, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung Diyos na hindi nakikita, ang gusto niya lahat ng tao maligtas. Kaya lang ang tao, pagka marunong, matayog siya. Ang gusto niya, bumaba siya para ma-eleven siya rito sa gustong pagdala ng Diyos. Dahil si Jesus Christ, bagamat siya'y nasa anyong Diyos, nagpakababa siya. Nag-anyong tao siya. And the extent of man, naging alipin. Sunod-sunuran. So yung matayog, kailangan i-level dito sa ginawa ng Diyos na pagpapakababa ng kanyang anak. Yun naman nasa mababa, itataas niya. Yung mga mangmang, yung hindi marunong, pag sumampalataya ka, tataas ka niya. So kahit na matayog yung nandoon, nasa taasan, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng salimutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Kita natin, sabi nung nagtataka yung mga tao, hindi ba ito yung mga, ano to? Ang tawag nila kay... Mamaya, babasahin na. At ang mga bagay na mababa, ng sanlibutan, at ang... Asa na? At ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Tanyo, no? Tanyo way ng God. Parang kumbaga sa laro, o kaya sa boxing, kaya sa sabong, kumbaga yung mababa, yung dihado. Para, siyempre, pagkalyamado, yun ang maraming pusta, di ba? Nagugulat sila. Biglang-bigla na nanalo niya. Tsaka kung anong meaning. Pagdating ng New Testament, may itinuro na ang Panginoon Jesucristo. Declared how to call in the name of God. Unang-una, sabi na, okay, sa John 1:18, sabi na. Bagamat yung mga propeta, naririnig nila ang tinig ng Diyos.
ipinakikilala nila yung inutos sa kanila ng Diyos, sinusulat, o ikaw, Jerusalem, ikaw, Israel, ganito, ganyan, ganyan. Yung mga sulat. Ito, ang Panginoon Jesucristo, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya nagpakilala sa Kanya. O siya nagpakilala. Pinakilala niya. Paano niya pinakilala? Doon sa balik mo. 17, 5, 8. Ito na. Ito, nag-uusap sila ng Diyos. Sabi na, sapagkat ang mga salita sa akin ang ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nakikilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. At nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Naniwala yung mga apostol na si Jesus Christ galing sa Diyos. Idinadalangin sila, hindi ang salimutan. O sige, huwag na yan. Yung susunod doon, balik mo. 14, 1 to 11. Yan pa, lubusan yung pagpapakilala sa mga... Oh, alas 7 pasado na pala. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Kasi sa Panginoon nagpapaalam na siya doon sa mga apostol. Mamamatay na siya. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Sinasabi niya, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo mapaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako daroon, kayo naman ay dumuon. Kasama yan sa prayer niya. Sa 17. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroonan. Paano nga nalalaman namin ang daan? So, ang presentation, yung mga sinasabi ng Panginoon, spiritual, literal naman yung, yung way. Yung way, yung kung sinasabi niya na galing ako sa Ama, galing ako sa Diyos. Ang anak ng tao na nasa langit, galing siya sa langit. Sinabi na dyan ni Jesus, ako ang daan. O, kita niyo yung mga sagot ng Panginoon? Asan ang daan? Kita niyo yung sagot niya. Ako ang daan. Puro siya. Tinuturo niya siya. Ngayon, marami ng daan. Tungkol sa papunta sa langit, napakarami. Yung ginawa litrato din, ako ang daan. Kung gusto mo ng truth, I am the truth. Gusto mo ng light, I am the light. Sino man, di makakaparoon sa Ama, kundi sa magitan ko. Yung pinakikilala niya ng Diyos, wala makakapunta ron na taong nanggaling sa alabok, kundi daan sa Kanya. Bakit? Mayroon ng ibang daan ngayon, si Kubuloy, di ba? Hindi ka makakara. Kung ako'y nagkikilala ninyo, kung ako'y nangakilala ninyo, tagal na natin, ibig sabihin, magtatatlong taon na tayong magkakasama. Kung kilala nyo na ako, makikilala din yung aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Oh, dito yung mga salita ng Panginoon, no? Sabi niya, inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Yung isa naman, si Tomas, yung daan. Ito naman, yung Ama. Ituro mo yung daan. Ito, ipakita mo yung Ama. Kasi sabi niya, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ang panahon ako'y inyong kasama. At hindi mo ako nakikilala, Felipe. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ng Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa akin sarili, kundi ang aking Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung hindi kayo magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawain naman. Okay. Doon sa isa pang ibalik mo nga.
Yung sinabi pa ng Panginoon sa Luke, yan, 11. Ito, yung chapter 1 pa lang. Luke 11, chapter 11 pa lang. Dumating na si John the Baptist. Nagbabaptize po siya sa tubig. Marami siyang followers kasi tuwirin nyo, daan ng Panginoon. Ganito, magsisi kayo. Nagpapabaptize po sa kanila. Lumapit sa kanya yung mga agad niya. Yung sumusunod. Kumbaga, may grupo si John the Baptist ng mga followers ni Jesus Christ nagtanong sa kanya. At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin na gaya ng manuan na nagtuturo sa kanyang mga alagad. Oh, paano ba manalangin yung mga Hudyo? May address di ba? Ito na, sabi niya. Sinabi niya sa kanila, pagka kayo magsisipad ng langit, inyong sabihin, Ama, yung kagad na address. Sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ama, bakit? Kasi, ang Diyos Espiritu, pinanganak na kayo sa Espiritu. Ang salita ko pawang Espiritu at buhay. Nabugbog na kayo ng 3 taon. Inulan na kayo ng salita ko. Ipinahayag ko na sa inyong lahat. Wala na ako inilihim. Tungkol sa Diyos. So, pagka Kristiyano ka, hindi ka na dapat pang maghanap pa ng ibang pangalan na makikita mo sa Old Testament, yun ang gagamitin mo pagka mananalangin ka. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nananalangin sa Ama. Humingi kayo sa pangalan ko. Humingi kayo sa Ama. Pinipilit ng Panginoon mga anak at ibibigay sa inyo. Ibig sabihin, gusto ng Diyos kasi, yung plano ng Diyos, naka-partially hidden sa Old Testament, full-blown na rito sa New Testament. Kasi gumawa na ng pamilya ang Diyos, sambayan. Hindi katulad ng sambayan ni Moses, yung Israel. Physical yun. Ito, spiritual. Kaya, pagka spiritual na, meron ka ng Ama sa Espiritu, o Diyos sa Espiritu, pinanganak sa Espiritu. E di, Ama mo na siya sa Espiritu, anak ka na ng Diyos sa bahaging espiritual. So nakita natin na yung plano ng Diyos buong-buo sa sangkatauhan ng nilikha niya na naulog sa kasalanan. Kaya lang nagkakaligaw-ligaw ang mga tao. Hindi na malaman pagka tinanong mo kung yung kaligtasan nasa kanya, hindi makasagot, hindi makasiguro. Eh sabi ng pastor namin, siguro, masari. Biruin mo, yung buhay nung, kumbaga ganito, sige, tuloy mo na. Alisin mo na yan, wala na. Ako, ang haba pa pala dito eh. Wala tayo. Ha? Late naman. O, ito yung dapat tanong. O, ito yung attributes ng God. O, sige, ano na lang natin. Is absolute attributes. Absolute, ibig sabihin, absolute, wala kang dapat idagdag. Absolute yun, kanya lang sarili niya. Immensity. Hindi magkasya ang Diyos. Sabi ni Solomon, pagtatayo kita ng templo, ang Diyos hindi siya magkakasya dito sa mundo. Tungtungan lang ng kanyang paa, talampakan ng mundo. Eternity, eternal siya. Immutability, hindi siya nagbabago. Self-sufficiency, hindi siya nangangailangan. Hindi na kailangan ng merong mga anghel siyang susubuin na magsusumbong sa kanya. Ito, gawin mo, o Diyos. Ito, kasi ganito. Hindi dapat, walang ganon. Unity, ito yung unity. Sabi niya, may tatlong nagpapatutuo sa langit. Ang Ama, ang Espiritu, at ang salita ng Diyos. At tatlong ito'y iisa. Bagamat sila'y tatlo, kita niyo ang arithmetic in heaven, sabi ni Jesus Christ, bagamat sila'y dalawa, sila'y iisa, sapagkat yung babae kinuha sa lalaki. Nanggaling sa lalaki. Si Jesus Christ, nanggaling sa Ama. Yung Espiritu Santo, nanggaling din sa Ama. Pag alis ko, susubuin ng Ama ang Espiritu Santo
sa aking pangalan. Hindi pwedeng bababa rito Espiritu Santo na nandito pa ako. Pag alis ko, bababa. Siyang magpapatnubay. Self-sufficiency. Okay, next. God is omnipotent, all power, lahat. Nakita naman natin yung kapangyarihan. Alam nyo, kung ito sa puso natin, sa kaluluwa natin, iibigin natin lahat ng pinag-aaralan natin, makakalaya tayo eh. Saan tayo makakalaya? Kasi huwag tayong matulad sa iba na yung Diyos pinagkakasya sa utak. Ibig sabihin, yung utak natin maliit lang eh. Pagka yung Diyos na sinasamba mo, kasi pinagkasya mo sa utak mo, maliit lang yung Diyos mo. Pag dumating problema malaki, wala ka ng Diyos. Mas malaki na yung problema mo kaysa doon sa Diyos na nasa isip mo. Di ba? Kaya sabi, kailangan ng pananampalataya. Makaparehas wala imposible. God is omniscient, all-knowing, all-power, always, everywhere. God is omnipresent. God is faithful, infinitely, unchangingly true. Okay. God is faithful. Ayun. God is good. Yan. Madalas ka narinig ko kay Maria eh. God is good. Sabi mo. Full of goodwill. Saan? Eh pagka may problema tayo, God is bad na ba? Hindi. Kasi yung trials, yung problema, kasama yan sa goodness ng God. Eh, alam nyo kung bakit? Pagka may problema, God is good. Abala sa'yo yung Diyos. Minumord ka niya. Eh kung hindi abala sa'yo, ano sabi sa Bible? Pag di pinapalo, hindi anak. Ang kayo sa labas. Di ba? Eh ang logic ng Bible eh. God is just, God is merciful. O nakita niyo yung kahabagan ng Diyos, God is gracious. Wala pong katulad ng Diyos. Ito, the importance ng lista. Ito, in-overview lang natin. Sana yung pagka-overview natin na nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, iisa ang buod. Kanya-ganyan, may Jesus Christ, mahal ng Diyos yung nilikha niya. Sabi niya, kung yung mga hayop, sabi, mamawala kayo ng ibot. Sabi ni Jesus Christ, yung mga ibon hindi nagtatanim, hindi nag-aararo, hindi nag-iimbak ng pagkain. Pinakakain ng inyong ama sa langit. Pinakakain ng Diyos yun. Actually, ang dami na natin dinaanan ng aralin sa creation stage. Dako na nga pagkain ng mga hayop kaysa sa buhay. Sabi, this doctrine is one of the highest importance. Itong pinag-aaralan natin. Okay. May tanong, Pastor, bakit po kahit nababasa o nalalaman natin ang attribute ng... Bakit po kahit nababasa natin o nalalaman natin ang attribute ng God sa Bible, bakit hindi pa din tunay maunawaan kung sino ang tunay na Diyos? Kasi ang dami pa ding ibang katuruan. Okay. Saan galing? Jai. Sa Taiwan. Okay. So, iisang verse lang ang sagot dyan na makakatulong sa atin. Okay. Doon sa Hebrews, chapter 12, verse 4 yata yung noto. Sige. 12. Hebrews 12. Okay. 4. Yan. 11, 4. 11, 4. Sorry. 11, 4. Ay, bakit? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. 12. 12 to 12. Hebrews
Miling kayo sa Diyos at siya ay hindi mag-aatubiling ipagkaloob sa iyo. Ngayon, yung attributes na pinag-aaralan natin, na bakit marami pa rin ayaw maniwala, ganon? Ganon ba tanong? Bakit ayaw pa rin maniwala? So, Ba't marami pa rin ibang katuruan? okay. Ang Bible, ang New Testament, si Jesus Christ, yung tinuturuan niya ng tunay na attributes ng God, kung sino yung Diyos, mga reliyosong tao. Ang ginawa sa kanya, pinapako pa siya. Sino yun? Mga Sadducees, mga Pharisees, mga Iskriba. Siyang nagpapako sa ating Panginoon kasi ayaw tanggapin yung aral niya. Eh, ang tao kasi, sa tulong ng Espiritu Santo, tayong manangas sa karunungan natin, sa karunungan ng kapwa, kundi lagi tayong manalangin. Yan ang sagot dyan, na wala naman tayong ibang looking unto Jesus, kundi siya yung nagbibigay ng kapahayagan, siya nagbibigay ng karunungan. Wala nang iba. At tutulungan tayo ng Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo naman, yun ang perfect teacher natin. Hindi naman ng karunungan nakukuha lahat sa eskwelahan. Nakukuha yun sa magitan ng salita ng Diyos, ang Bible, ang banal na kasulatan. So, itinatama tayo ng Diyos yung mga taong lumalapit sa Diyos sa magitan ng katwiran na inilagay na sa silong ng langit. Sino yung katwiran niya? Si Jesus Christ. Kasi kung makakarinig tayo na ang dapat sambahin yung ganun Diyos, eh, hindi natin matatawag ang sarili natin na Kristiyano tayo dahil hindi natin sinusunod si Kristo. Kung ibang katuruan ang sinusunod natin at merong itinuturo ng ibang pangalan ng Diyos. Kanya tinatawag na Kristiyano, pinaniniwalaan natin na sinusunod natin lahat ng lumabas sa bibig ng ating Panginoon Jesucristo. Ganito kayo manalangin. Ganito nyo tawagin ng Diyos, Ama. Okay, 63 ng Isaiah 63:7. 63:7? Sige nga. Mano lang sa isipan ko eh, parang 67 o 64:7? Hindi. 64:7. Ay, hindi yan. Ito, 64:8. Ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama. Kami ang malakit na putik at Ikaw ay makapalayok sa amin at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Meron dito yung 64:7. Iisipin mo pang siya mong pangalan, 63. Isaias ba yan? Ha? Opo tayo. Ito, sapagkat aming 64:7. Okay. Sapagkat ikaw ay aming Ama. 63:16. 63:16 pala. Sorry. Layo. Hala na. Kalog na. 63:16. Pero malapit, no? Sapagkat ikaw ay aming Ama. Bagamat hindi kami kinalala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, Panginoon, ay aming Ama
aming manunuhos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ibig sabihin, kasi sa New Testament, kasi lubusang inireveal ng ating Panginoon Jesucristo yung pagtawag sa Diyos. Kasi nga, ang Diyos Espiritu. Tayong tao, kaluluwa na may Espiritu. Lahat na ipinanganak sa Espiritu, nagkaroon tayo ng Ama sa Espiritu. Meron tayong Ama sa Ama. Oh. Si Rapi, ama niya sa laman si Ruel. Ngayon, si Rapi, ama niya sa Espiritu ang Diyos kasi pinanganak siya sa Espiritu. Siya pinanganak sa laman. So, kung makikita natin itong pinag-aaralan natin nito, magmula sa Old Testament, tandaan po natin na walang New Testament revelation na hindi nanggaling sa Old Testament. Kaya lang, dito sa New Testament, merong completion total. Kumbaga, sa Old Testament, may mga prophecy, sabi nga, isang dalaga magbubuntis. Mga anak, isang lalaki. Sa Old Testament yun. So, kailan ang completion nyo? Sa pagdating ng New Testament. So, ang ibig sabihin, ang Old Testament, plano ng Diyos, yung darating na panahon na tatawagin New Testament, the New Testament is in the Old Testament concealed. Naka-conceal pa. Nakatago pa dahil wala pang completion. Wala pang katuparan. Pagdating ng New Testament, now, the Old Testament is in the New Testament revealed. Naka-reveal na. Nanganak na si Maria. Sabi doon sa Bible, sa Isaiah, ipapako siya, bubutasan ang tagliran niya. O, tapos na. Sa Old Testament, merong kay Daniel, darating ang Panginoon. Magja-judge siya. Jacob's trouble. O, darating niya. Hindi lang natin alam kung sa kapanahonan natin. Kasi po yun. Kanya lagi tayo pinagbabantay. Ngayon, ang kagandahan nito, ang blessing dito sa atin, hindi tayo maliligaw, hindi tayo magkakamali, tatama lahat, pati iyak natin, panalangin natin kung may mga pasanin tayo, kabigatan sa puso, yung lalapitan mo. Yung tinuro ng Panginoon, manalangin kayo sa Ama kung kayo may mga ganito, miling kayo. Tinuturo niya yung Ama. At para tayo si Felipe, di ba? Pagkilala mo sa akin na Ama, pagkilala mo sa akin na Ama. At tagal mo na akong kasama, sabi ng Panginoon, di mo pakilala ang Ama. Nakakita sa akin, nakakakita sa Ama. Kasi yung attributes ng Ama, nasa anak. Para patunayan ni Jesus Christ, patunayan din ng Diyos na si Jesus Christ galing sa Kanya kasi yung attributes ng God nasa Kanya. Bububuhay ng patay ang Diyos, bububuhay ng patay si Jesus Christ. Nagpapalayas ng demonyo si Jesus Christ. So, hindi tayo magkakamali. Kaya, kung meron man dumarating sa atin na maghahayag na ganito dapat na address natin sa Diyos, kailangan El Shaddai tayo, El Shaddai. Iniiwan natin yung aral ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang doon, problema. So, ala ng tanong. Okay. Sumobra tayo ng 22 minutes. So, this doctrine is one of the highest importance and is the greatest and most wonderful to engage the mind of man. Yun, pumasok sa isipan natin. Knowing Jesus by the Holy Spirit is knowing God and His wonderful plan to His creation. Kasi, nandito tayo ngayon, nasa taas ng Panginoon, di ba? Ang Espiritu Santo, ang ugnayan natin patungo sa Panginoon, ang Panginoon naman sa Diyos. Kanya, there is one mediator. Natin ng Espiritu Santo yung tumutulong sa atin. Nagme-mediate sa atin ng Panginoon sa Kristo. Huwag na tayong magdagdag pa. Kasi may mga aral na meron pang
mediatrix na inilalagay. Ano nagiging dalawa na tagapamagitan. So let us pray. Banal na Diyos, aming Ama, purihin ka, salamat po sa biyaya mo sa gabing ito, sa iyong kapahayagan, sapagkat alam po namin, O Diyos, na ikaw ang nagbabadya, ikaw ang nagpapaliwanag, ikaw ang magawa, ikaw ang naglalagay ng pagdanasa sa aming puso't kaisipan upang masunod po namin ang kalooban mo. At salamat po sa gabay na ipinagaloob mo dito sa planetang mundo na aming kinalalagyan, na gaya na nasusulat, ang biyaya mo ay nagpakita sa lahat ng tao, ng magkatawang tao ang aming Panginoon Jesucristo. Sapagkat siya po ang may sabi na mula sa iyo na walang sino mang tao na nagmula sa alabok ng lupa ang makararating po sa iyo maliban sa magitan po ng aming Panginoon Jesucristo. Sapagkat siya po ang tunay na daan, siya po ang katotohanan, at siya po ang tunay na buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa tuloy na biyaya mo na pinalalakas mo po kami. Inaaliw ang aming mga kaluluwa at espiritu hanggat naghihintay po kami sa pagbabalik mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa gabing ito, hanggang sa aming pagtulog, madala po namin ang mga salita mo, magulay-bulay po namin ang pag-ibig mo. Ikaw nga po, O Diyos, ang walang hanggang Diyos na maibigit at tunay na nagpapala sa iyong mga anak at nag-iingat. Patuloy po namin hinihiling sa iyong pangalan, O Diyos, sa pangalan po ng iyong buktong na anak namin, Panginoon Jesucristo, na sa susunod pa mga araw ay patuloy po kami buhusan ng biyaya sa pagkain ng aming mga kaluluwa upang kami makatayong matatag sa paglalakbay po namin kahit kami naghihintay sa pagbabalik mo, aming Panginoon. Natamo po kami sa buong magdamag. Ito po ang nagkakaisa namin dalangin, pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.